Pero yun nga, kailangan nilang ipaliwanag. Kailangan mong ipaliwanag sa tao na dati ka lang nagtatricycle, puta ina, ngayon may artista ban ka na, milyon-milyon pa yung halaga ng mga kagamitan mo. Hindi ba? Oh, yun lang naman yun. Oh, mahirap niyan kung ang negosyo mo, yung kongreso, patay tayo dyan. O kung yun, mali na yun. Pero kung halimbawa, bago siya pumasok ng Boss Dada, bago kasi siya pumasok ng congresswoman, putya nakaano yan, nakahukay yan ng ginto. Sa likod bahay, mga 2 baul. O kaya yun, bigla siya yumaman. Ayun. Yan ang pinupunto natin. Ang kapal ng mukha nilang ilabas yung mga yaman nila. Samantalang itong mga Duterte, hirap halos kung pwede lang. Kung pa si Inday Sara, tingnan mo naka-Skechers lang na sapatos. Puta ina yung naka-eco bag, naka-polo shirt, naka-pantalo to. Tapos, reaksyonan nyo dyan. Di ko marinig yung ano dito eh. Di ko marinig yung tunog eh. Wait O, ito. O, sige, play natin. Oo. Ang kauna-unahang Vice Presidente na dumadaan sa gantong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, in deference doon sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at nakilalang mga Vice Presidente, ano po, token hearing lang yan eh. Minsan nga po matagal na yung 30 minutes, 15 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalulusot. Para ho nung unang hearing, di ba? So dapat kaalyado o hindi, Diretso mo lang. ganyan ang pagbusisi. Hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Di ba? Kaya di sumasagot eh, kaya nagtataray eh, kaya nagsusungit. Sinanay ninyo, kasalanan nyo. Di ba? For the past years. Ako nga, ang tingin ko kung... Ayun naman pala eh. Oy, tama yun. Hindi porkit wala na yung unity. Siya lang ang... O, si DJ Chacha, DDS ka na ha? Ha? DDS na si DJ Chacha ha? Hindi, tama naman eh. Di ba? Hindi naman pwedeng porkit porkit tawag dito, porkit si Inday Sara wala na sa unity, siya na lang scrutinize nyo. Hindi kasi ang weird talaga eh. Meron kang tawag dyan, meron kang tradisyon. Tapos yung tradisyon na yun, para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, at saka sa tawag dito, Pangulo, Pangalawang Pangulo, at saka sa Supreme Court. Okay yung sa dalawa. Okay na, wala nang deliberasyon. Tapos puta ina sa Vice President, meron. Tapos sasabihin nyo, hindi politika. Tapos sasabihin nyo na ano lang, walang personalan. Puta, buti nahuli kayo ni Marcoleta eh. Sabi ni Maria Lustre, si DJ Chacha dati kinakalaban si Inday. Ngayon, iba na. Hindi, si DJ Chacha naman, you have to understand, syempre. Halata naman dito. Tsaka puta, mag-aaway sila ng Ted Pailon. Oo, hindi ba? O sige, diretso natin to ulit. Diretso natin. Bakit ito, with all due respect, si Representative Stella Kimbo, medyo kabado kahapon, medyo may nervyos, walang authority, parang walang control sa session na nangyayari. Kasi kung matatandaan natin, inilabas noon ng Rappler September 19, 2023. Isa, si Stella Kimbo, 'di ba? Sa nagtanggol sa confidential funds. Ayun. Yung sinasabi mo na yan, DJ Chacha, nakabado si Stella Kimbo sa paghaharap nila ni Inday Sara kasi nga putang ina. Napakahirap na patunayan na kurakot yung kaharap mo kung kurakot ka. Hindi ko sinabi kurakot siya. Pero kung ikaw meron kang tinatagong mga kalansay sa iyong may tinatagong kalansay sa iyong closet, ika nga. Oo.
Chucha yan. Kung may tinatago kang mga sikreto, mang hirap talaga na sabihan mo na saan mo dinadala pera? Saan mo dinadala yung ganito? Yung ganyan. Ang hirap. Lalo na kung ikaw, hindi mo rin kayang ipaliwanag kung saan mo din dinadala yung pera. Kaya sabi ko, kung ako si Inday Sara dito, o sige, pwede rin ba ako magtanong, Kimbo, saan mo dinadala yung pera mo? Kasi tinanong niya yun kay Franz Castro Kailangan natin din malaman kung saan dinadala ni Franz Castro yung kanyang pondo. Di umano according to NTF-ELCAC and so on and so forth. Di ba may ganun binitawan si Inday Sara natulala si Franz Castro na guilty sa child abuse. Hindi ba? Ano ang sinasabi nito? Obvious naman na hindi kayang ipaliwanag yung mga nawawala sa OBP. Gago. Utangin na mo. Ako, Sim. Paano mo ngayon ipapaliwanag itong mga nakasuot sa mukha nito ni Kimbo? Sige nga, ipaliwanag mo. Obvious na hindi kayang ipaliwanag. Gago. Di ba ang linaw? Hindi ka ba nanood? Alam mo ba kung bakit hindi siya sumagot? Hindi mo ba alam kung bakit hindi siya sumagot sa mga tanong sa kanya sa Kongreso? Tanga ka ba? Kung hindi mo pinanood yung interview ni Inday Sara, putangin na mo. Wala kang pakialam dito. Anong obvious na hindi kayang ipaliwanag? Gago. Nakita mo ba tinatanong nila yung COA? Sabi nila COA, anong masasabi mo sa ganito? Wala naman ako nakikitang irregularidad. Putangin na nyo. Si Inday pa magnanakaw. Gusto nyo sabihin si Inday pa magnanakaw? Hindi nyo ba nakita tong mga putangin ng mga mukha nitong mga bumabatigos kay Inday? Kulang na lang punuin nila ng diamante yung mga mukha nila para magmukha silang mga mirror ball. Mga tarantado rin talaga itong mga dilawang tain na to, no? Tangina, sabi ko nga sa inyo, pwede niyong pagbintangan yung mga Duterte sa maraming mga bagay. Pagbintangan nyo na sa lahat, wag lang sa drugs saka sa kurakot. Dahil putanginan nyo, nung panahon ng mga Duterte, walang nangungurakot. Kaya nga patay gutom mga yan ngayon Kaya nga nung wala na si Duterte, nagnakaw na lahat ang mga hayop na yan Gago, hindi nyo kinaya si Inday Sara. Lahat ng mga congressman, putangin na 40 yata sila dyan. Ginawa silang basahan ni Inday Sara. Tanginan nyo, hindi nyo kaya si Inday. Pag sama-samahin nyo yung mga utak nyo, hindi kayo makakabuo ng isang tao. Putangin na nga, kinawawa nga kayo ni Marcoleta Hindi nga kayo makasagot kay Marcoleta, nag-iisa kay Inday Sara pa. Tayo na ngayon kung PhD ka, abogado si Inday. Saan ka PhD ka ng ng katarantaduhan? Tangin na itong mga troll na itong mga bobo, no? Wala bang troll dyan? Hoy! Nagising pa kayo. Wala na nga kayong utak, nagpupuyat pa kayo, ha? Sige, diretso. Ng ikalawang Pangulo. Please, maaari ho bang bayan naman? Isang tabi na ho natin ang personalidad. Kasi lagi tayong ganun Sa tao, ang lumalabas na loyalty mo sa tao. Doon sa personalidad, hindi sa bayan. Kaya ho tayo nagkakaganito. Ang focus natin lagi doon sa tao. Dito po ang pinaka-importante, bayan. Bayan naman. Bayan muna. To settle immediately the said disallowance. Alright? And audit disallowances not appealed within 6 months from receipt hereof shall become final and executory as prescribed under sections, etc., etc.
So ibig sabihin po, meron na ho dito pinapanagot. At ito pong usapin na ito mga kapatid ay may pakialam tayo kasi pera po ng bayan ito, hindi ho ba? Opo. At nataon naman din na si VP Sara sa ngayon, klaro ho naman ang lahat na wala na pong unity. Alright, so ilatag natin po ito sa, kumbaga sa perspective na how do you call that? Na impact. Oy, salamat! Ranel Docnil. Salamat, Ranel Docnil. Mabuhay ka. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, ang dilim-dilim. Salamat, Ranel Docnil, ha. Bilis Kilos. Naku, thank you very much. Oh, salamat, Bilis Kilos LDS. Mabuhay ka rin dyan sa Amerika, ha. Oo, Ronel Docnil from Canada. Oh, see you in Canada soon. Oh, punta tayo dyan. Nakita-kita tayo dyan. Oh, sige, play. Partial, okay? So si VP Sara, sa akin lang pong karanasan, ang kauna-unahang Vice Presidente na dumadaan sa gantong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, in deference doon sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at nakilalang mga Vice Presidente, token hearing lang yan eh. Minsan nga po matagal na yung 30 minutes, 15 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalulusot. Para ho nung unang hearing, di ba? Nataon naman kasi may basis, kasi may disallowance issue eh. Alright? So yun po ang kinakaharap ni VP Sara. Hindi na ito pangkaraniwan lamang na walang isyong dapat na ipukol kasi may basis. And dito ho naman mga kapatid, kapuri-puri na panoorin natin na umaandar ang check and balance. Very clear. Because sabi nga nung isang kongresista na babae, public office is a public trust. Right? Klaro ho naman yan eh. So dito ho mga kapatid, hinahangaan natin na pinaiiral ng Kongreso ang wisdom, ang spirit, ang intent kung bakit po ito ang disenyo ng ating demokrasya. Diba? Ang mga estado, alright? Ang ating pong tatlong sangay, yan po ang purpose niyan eh, check and balance. Kaya kahapon po, nagagalak tayo panoorin. Bagamat meron pong mga pagkukulang ang presiding officer, siguro may mga ganong usapin, pero klaro po kahapon na yan ang Congress. Diba? Ginagawa mo, ang tungkulin mo para tanungin ang isang government agency, ang head of agency, dito sa mga sinasabing, sabi nga 2019 klaro naman yung sulat. Magmula 2019 hanggang present, ang maaari namin busisiin. Klaro po yun sa advice nga ng komite. Okay, so klaro po yun na tayo po'y dapat tumangkilik dito sa usapin po na ito ay bahagi ng demokrasya. Yun lang, ang akin lang dito, sana all. Yes. Diba? Sana all. So, dito ho, kung ganyan kayong kumilatis sa budget po ng isang... Ayun, talaga. Sana all. Pero tama rin yung sinasabi ni Ted Filon eh. Sabi ni Ted Filon, nangyayari yan noong parang pwede natin scrutinize from 2019 up to the present. Tangina niyan. 2019 up to the present. Hindi pa naman siya vice president to. But anyway, sinasabi nga na pwede natin balikan yung mga una. Ito kasi ang problema. Bakit mo kailangan ibalik yung nauna? Putangin na merong nakaraang budget hearing. Nakalusot. Mayroon pang mas naunang budget hearing. Nakalusot. So pangatlo na ito eh. So sana zinero budget nyo na siya nung 2023. Para sa 2024 na budget Kasi itong pinag-uusapan na to 2025. Yung 2025 nga, wala namang confidential funds yung 2025. Diba? So yun ang problema kasi natin dito. Okay yun na pwede mong balikan yung mga yun. Kaya lang, paano to Ted Filon? Sa 2025 para sa 2026 na budget, babalikan ulit yun. So bakit natin siya binibigyan ng budget kung hindi pa pala natin nasisettle yung mga unang mga questions? Yung tinatanong kasi ngayon, natanong na yun noong nakaraan.
At saka yung mga questions na yun, nasa Supreme Court na nga. Bakit ko pa kailangan ipaliwanag sa'yo? Ipinapaliwanag na ako ng Supreme Court. Nagpaliwanag na ako sa Supreme Court kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Oy, Sonia Garnet, maraming salamat. Kung ano desisyon ng Supreme Court, yun ang susundin na natin. O di kung halimbawa, sinabi ng Supreme Court, nangulimbat ako. Di ko na ipaliwanag ng maayos, tapos guilty ako sa kaso ko dun. O di tanggalin nyo ako sa posisyon, ganun lang yun. Ang mahirap kasi, 2025 na yung pinag-uusapang budget, 2023. Yung tinatanong nila, 2022, 2023. Pucha yan. Di sana, hindi na siya binigyan ng budget ng 2024. Kung hindi pa pala natin nasisettle yung 2020. So, ibig sabihin, hinahanapan ng butas. Hinahanapan ng butas. Ito nga sinasabi ni Ted Filon, okay yun, maganda rin naman yung check and balances. Kaya lang, bakit parang yung check and balances, para lang sa mga kalaban ng administrasyon. Para lang sa kalaban ng administrasyon, mali yun. Dapat sa lahat, it applies to all. I-apply mo sa presidente, sa vice president, tsaka sa Supreme Court. Kailangan lahat sila ipaliwanag nila saan mo dinadala to, saan mo dinadala to, saan mo dinadala yan. O di ba? Sige, diretso. Ahensya, paano yung iba? Although, maaari sabihin, kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund ng Presidente. O kaya po ng DOJ o ng sino man pong merong CIF. So siguro, hingi din kayo ng kopya. At kung meron din pong disallowance, ilantad din po ninyo. Lahat ng ahensyang may CIF. Okay, at ganyan ang gawin ninyo. Di ho ba? At maliban po naman dyan, yung pagkilatis ninyo to the max ng ilang mga Alam agencies. mo, the problem with CIF is, hindi talaga siya auditable. So let's just assume na lahat ng may CIF na mga ahensya ng gobyerno, ninakaw nila yan. Ganun na lang para tapos ang usapan. Basta hindi lang si Inday. Bing, salamat. Kasi itong sinasabi dito ni Ted Filon, ang sinasabi dito ni Ted, sinasabi dito ni Ted Filon na kung itong si Inday Sara nagdududot tayo kung paano niya ginastos yung CIF niya, dapat talaga lahat. If you feel like Inday Sara pocketed the CIF, dapat pati presidente, pati lahat ng ahensya ng gobyerno na merong CIF, dapat ganun na rin ang treatment mo. Kasi hanggat hindi mo nga sila hinihingan ng report kung saan nila dinala yung kanilang mga CIF, which is, according sa batas naman daw, hindi naman daw talaga siya auditable. Di ibig sabihin, dapat lahat hingan mo. Hindi lang si Inday, dapat pati si BBM. Dapat pati lahat ng congressman. Lahat ng mga sekretaris, ahensya ng gobyerno na meron ding mga CIF, dapat ganun. O kaya, tanggalin na lahat yan. Yun lang naman ang sinasabi din dito ni Ted Filon na na kahit naman papaano, fair naman, hindi ba? Gaya ng DPWH, ganun din po sana dito at wag ho nating aprubahan kaagad in one sitting. Kasi kahapon Defer nyo din. Kasi kahapon, sabi ko, malamang dito para, di ba, para pababalikin pa dito, Vice Presidente. Tama. After 5 long hours, hindi ho ba talagang I move to defer, di ba? Kumbaga, pabalikin pa natin ito, hindi pa tayo tapos dito. Okay? Sige, hanggang dyan lang muna ako, baby girl. Kasi alas 6:40. Ikaw naman, natutuwa pa kami makinig sa'yo tapos tinigil mo. Pero sabi ng mga kapatid natin, ay, Ted Filon. Ayun, di ba? Sa'yo tapos tinigil mo. Pero sabi ng mga kapatid na... So, hindi pa sila natapos dun. Meron pa isang hearing. So, yung pangalawang hearing, hindi na talaga siya umattend. Kasi nga, it doesn't matter. Sabi nga niya, umattend ako dyan o hindi, they're just gonna politicize yung ko dyan, yung presence ko dyan. Tsaka ang gagawin ng mga yan, yun lang ako dyan. Contempt lang nila mga kasama ko ba, ipakulong pa ng mga yan. Kasi parang gano'n na ginagawa nila ngayon
Lahat pinakukulong na. Kita nyo si ano? Kita nyo si Harry Roque, nagtatago na din. Diyos ko po. Diba? Pati si Harry Roque, nagtatago na. Ayaw nang umattend ni Harry Roque. Oy, Diyos ko po. Oy, talaga naman. O ito, tingnan natin, meron ding si Attorney Topacio, meron din siyang sinasabi tungkol dito kay Stella Kimbo Grabe, Chanel, Goyard, Dior, Hermes, ang yaman. Takita mo, bawat bag na dala niya, puta, iba yung relos niya. Ito is one of many. Itong Patek Philippe. Oo, one of many. 4.5 million to Pucha, kita mo yung suot niya yung Hermes. Iba rin yung relos niya. Nung naka-Dior siya, iba din yung bracelet niya. Nung naka-Goyard siya, iba din yung relos niya. Putik yan, yung siya, Chanel siya, iba din yung niya. Iba din yung relos niya. Lupit. Ito ang nila lifestyle chick. Magkano lang ang sweldo ng magkano lang ang sweldo ng congressman? Magkano lang ang sweldo ng teacher sa UP? Tayo na, sigurado ko hindi mo kayang afford bumili ng 4.5 million na relos. Di ba? Pakinggan natin itong balita ni Topacio. Makapansin na napunta tayo sa Stella Kimbo na laki sa layaw. Alam niyo po, baka hindi po alam ng ating hindi lang si Congresswoman Kimbo lahat ng ating mga politiko. Di ba, nung sumumpa sila, they swore to uphold and defend the Constitution and the laws of the Republic. Di ba, lahat ng batas dapat pagtatanggol nila, susundin nila. Di ba? Baka nakakalimutan nila yung sa Civil Code. Sa Civil Code, meron pong provision dyan against ostentatious display of wealth. In times of acute public want. Ibig sabihin, ang mga... Ayan kalinaw-linaw. Sabi dito, Civil Code associated against. Sabi, kailangan daw, hindi ka daw marangya. Kailangan live accordingly. Kung magkano sinisweldo mo sa Kongreso, halimbawa, Kongreso, Mayor, Gobernador, ganun. Kung magkano yung sinisweldo mo, kailangan you have to live accordingly kung magkano yung yung kinikita mo. Di ba sinabi ko nga sa inyo, si Basti Duterte. Di ba sinabi ko sa inyo si Basti Duterte, di ba? Meron siya sasakyan na maganda. Iniregalo sa kanya po. Siya pinaano ni PRD yun. Uy, alis. Huwag mo suot yan. Huwag mong drive-in yan. Sasabihin ng tao, nasa gobyerno tayo, tapos marangya tayo. Tigil mo yan. Binenta ni Basti yung sasakyan na yun. Binili niya ambulansya. Binigay niya sa mga barangay. O meron siyang isang project na yung isang endorsement o yung may-ari nung brand, binigyan siya ng SUV na sports. Ganun din. Sabi nung tatay niya, ano yan? Kanino yan? Sa akin. Pinaghirapan ko to Signing bonus ko to dun sa doon sa in-endorse ko Tapon mo yan. Huwag mong gamitin yan. Pangit tingnan. Kahit sabihin mong sayo pa yan, pag nakita ng tao, sasabihin, kurakot ka. Puta kong yung mga Duterte, ayaw na ayaw magpakita ng karangyaan because masyado silang concerned sa sasabihin ng ibang tao. Tangina nitong mga hayop na mga ito, talagang ipakikita pa nila kung gaano sila kayaman. Meron pa siyang vlog, meron siyang artista ban. Puta, hindi naman siya artista. Ang lapit-lapit na Marikina sa kamera. Dadaan lang yan dyan sa may Batasan Road. Diyan sa may San Mateo. Galing sa Marikina, San Mateo. Tapos sa may San Mateo. Tapos biglang Batasan Road. Nandudong ka na kagad. Di ba puta, magpakita ka ng ganito? Magsuot ka ng pucha, alam mo ba na yung kay Sal Panelo, yung putang ina yung tennis bracelet niya. Noong nakita ko yung tennis bracelet ni Sal Panelo, pucha, naglaway ako Alam mo ba yung tennis bracelet na yun? Puro diamante yun, nakaikot, ganun
Yung magkaroon ka ng isang diamante nakalagay sa singsing, puta, malaking bagay yun. Mantakin mo ito si Sal Panelo, mayroon siyang tennis bracelet. Puta, ito, tennis necklace. Di ba? Pucha yan. Hayop na yan. Tapos magpapakita. Sabi nga nila, kung magmabuhay ka ng normal. O, eto. Oh. Sabi nito, may business yan si Kimbo bukod sa congressman. Anong business? O sige, anong business? Ano yun? Nagtuturo ka sa Nagtuturo ka sa teacher, nagtatricycle ka, bigla ka nagka-business, tapos bigla yumaman yung business mo, kaya afford mo na yung ganito agad-agad? Diba? So ganun ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Okay, ano ba negosyo niya? Kahit yung negosyo niya, pwede mong question eh. Paano ka nagka-negosyo? Saan mo kinuha yung mo? Saan mo kinuha yung pang-negosyo mo? Ganon din yun eh. Kung nagkaroon siya ng negosyo, nung congresswoman na siya, putang ina, hindi ba dapat questionin mo yun? Oh, halimbawa, bago pa siya maging congresswoman, puta, buti kung mayaman na siya. Ang dami lumalabas na mga bali-balita, hindi naman daw siya mayaman talaga. Nakapangasawa lang ng abogado na dati rin na congressman din. Hindi, ito, tinan mo lang ha. Tinan mo lang ha. Halimbawa, naging congresswoman ka. Ako, naging congressman ako. Tapos, isang taon pagkatapos ko maging congressman, puta, nagkaroon akong 6 na Jollibee. Takinan yan. Hindi ba kayo magtatanong sa akin saan galing yung pinang-negosyo ko? Bigla ako nagkaroon ng Jollibee, magkano franchise yan? 50 million? Sana ako kumuha bigla ako nagkaroon ng 4 na Jollibee, 200 million. Di ba? Ganun lang yun. Okay, sabihin na natin, sigurado ako kaya niyang i-justify yan. Yang yaman niya, I am sure, kaya nilang i-justify yan. Hindi naman nila i-flaunt yan eh. Kung ninakaw nila yan, tama, di ba? Pero yun nga, kailangan nilang ipaliwanag. Kailangan mong ipaliwanag sa tao na dati ka lang nagtatricycle, puta ina, ngayon may artista ban ka na, milyon-milyon pa yung halaga ng mga kagamitan mo. Hindi ba? Yun lang naman yun. Mahirap niyan kung ang negosyo mo, yung kongreso, patay tayo dyan. Kung yun, mali na yun. Pero kung halimbawa, bago kasi siya pumasok ng congresswoman, putya, nakahukay yan ng ginto. Sa likod bahay, mga 2 baul. O kaya yun, bigla siya yumaman. Ayun. Yan ang pinupunto natin, ang kakapal ng mukha nilang ilabas yung mga yaman nila. Samantalang itong mga Duterte, halos pwede lang. Kung si Inday Sara, tingnan mo naka-Skechers lang na sapatos. Puta ina yung naka-eco bag, naka-polo shirt, naka-pantalo.